guys, this is Faye. So for today, gusto ko lang guys mag-share ng konting awareness sa mga asong may distemper. Kung ikaw ay isang fur parent, ako panoorin mo tong video na to. So anyway, last January, pagkapasok ng bagong taon guys, nagkaroon ng distemper virus yung aking aso. So yung alaga ko guys is magto 2 years old na siya this April. So anyway, paano ko nga ba nalaman na meron siyang distemper? So ganun siya guys. Gusto ko talaga tong i-share sa inyo kasi nalabanan namin guys yung distemper virus. So yun, nalabanan namin yung distemper virus kahit hindi kami guys nagpa-vet. Yes, nag-home remedy lang kami. Nilabanan namin yung sakit ng distemper. So, last November 2023, nagkaroon na rin guys ng parvovirus yung aso ko. Home remedy lang din yun, hindi ko siya dinala sa vet. So, this 2025, nagkaroon naman siya ng distemper virus. So, magkaiba guys yung distemper at yung parvo. Kung nga ba nalaman na distemper yung sakit niya ng alaga ko? Una guys, nagkaroon siya ng sipon, tapos nagkaroon siya ng ubo, at nagmuta yung mata niya. Sobrang muta, parang hindi na makadilat. Ganun yung itsura ng pagbumuta niya. Yung ilong niya, puro kulangot, as in talagang barado yung ilong, ganun. To the point na kailangan mo siyang linisin at tanggalin yung kulangot at yung muta niya para lang makahinga siya o makadilat siya. Ganun ang ginawa namin. Nalaman kong sinisipon siya kasi bahing siya ng bahing. Pinainom ko siya guys ng Bronc-Cure. So, pinainom ko siya guys nito nung Bronc-Cure. As in, 7 days ko siyang pinainom yan. Twice a day ko siyang pinapainom yan. Sa umaga at sa hapon. Pagkatapos niyang kumain. Ganun yung ginawa. 7 days namin straight. Hanggang sa naubos niya yon. Saktong-sakto. Ika 7 days, naubos niya yung isang boteng Bronc-Cure. And after that, inuubo pa rin siya. After 7 days, inuubo pa rin siya. Pero hindi ko na guys siya pinainom ng gamot. Wala na. Hindi ko siya pinainom ng kahit anong gamot. Kundi, alam mo kung pinainom ko sa kanya is yung klabo. Dahil nga may sipon pa rin siya at inuubo pa rin siya, pinainom ko na naman siya ng katas ng klabo nung sumunod na linggo. So, pinainom ko siya guys ng katas ng klabo at doon nawala yung sakit niya. Although nakatulong yung Bronc-Cure sa kanya dahil yung ubo niya at sipon nahinog yung ubo at sipon niya doon. Yung plema niya nahinog. So, dahil dun sa gamot na Bronc-Cure, sumasama sa poop niya yung plema. Kasi hindi niya mailabas, hindi niya maisuka, hindi niya maidura yung plema niya. So, nasumasama siya sa poop. So, after 1 week nga ng pag-inom ng Bronc-Cure, ang ginawa namin, pinainom namin siya ng klabo. And pagkatapos no, nawala na yung ubo at sipon niya. And yung pagmumuta niya naman guys, sa pagmumuta niya, ito yung ginamit kong eye drop sa kanya. So, yan. Ang kagandahan sa eye drop na yan, 2 araw lang. As in yung muta niya, hindi mo na kailangan tanggalin dahil kusa nang nawawala or kusa nang lumalabas yung muta niya, as in parang nag-ano na dito, pupunasan mo na lang sa mata niya. So, yun ang ginawa namin. So, nung January yun January 2025. So, ngayon, after January, ngayon February na, diba? Medyo naka-recover na siya guys. 1 buwan at kalahati naming nilabanan yung distemper. Hindi siya katulad na guys ng parvo na ilang araw lang or 1 week lang, okay na. Kung kaya ng katawan ng aso mong labanan, 1 week lang, okay na siya. Kasi yung aso ko, nagka-parvo yung aso ko, 5 days guys, okay na, recover na talaga, fully recovered na yung aso ko. Pero ngayong distemper virus guys, grabe pala talaga. Iba pala to. Iba yung ano nito. Mabuti na lang malakas talaga yung resistensya ng aso ko. Kasi hindi ko na siya dinala sa vet. Dahil nga nag-research lang din ako dito sa TikTok. Paano siya gamutin. So nag-research lang din ako sa TikTok. Paano siya gamutin. So yun yung mga nakatulong. As in talaga. Kasi alam naman natin mahal magpa-vet. So hahayaan na lang ba natin yung, porkit wala tayong pang vet, hahayaan mo na lang yung aso mo na mag-suffer dun sa sakit niya. Yun lang guys yung mga ginawa ko sa kanya. Pinainom ko siya ng Bronc-Cure, pinainom ko siya ng klabo, yung katas ng klabo, and yung eye drop, and also guys,
pinapainom namin siya ng tubig niya, nilalagyan namin siya ng dextrose powder. So, nakaigi din yun kasi hindi nga sila kumakain. So, pag may distemper yung aso, hindi sila kumakain, hindi sila umiinom, kailangan mong i-force feed. So, pagtsatsagaan mo talaga, as in talagang puyat at pagod yung dadanasin mo kung gusto mong makasurvive yung aso mo sa ganung sakit. So, ganun yung nangyari sa akin. Kasi ako yung madalas na naiiwan sa bahay. So, ako yung nag-aalaga sa kanya. As in, talagang natataranta ako kung ano nangyari sa kanya. Aligaga ako, hindi ako makatulog dahil konting kibot niya, konting kibot niya, nag-aalala ako kasi feeling ko baka mamaya pagising ko hindi na to nahinga, hindi na siya humihiga. So, grabe yung payat niya talaga, as in, nag-force feed talaga kami, as in, talagang parang kapain mo man yung katawan niya, parang butot balat na hindi lang halata sa katawan niya dahil yung balahibo niya makapal. Pero pag hinawakan mo siya, manipis na talaga siya, guys. As in, talagang yung kanyang ribs, kapang-kapa mo na. Yung kanyang hips, kapang-kapa mo na. Ganun kalala. Tapos, ang ginawa namin, dahil nilalamig siya, ganun pala yung distemper, nilalamigin, ganun, nanginginig. So, pati baba niya nanginginig. So, ngayon, hindi na siya, guys, nanginginig. Ang ginawa namin doon, pinunasan during may sakit pa siyang gano'n na grabe yung sakit niya. Pinunasan namin siya ng basang bimpo na merong basang bimpo na malamig, gano'n, yung parang may sakit, yung taong may sakit, gano'n, babasain, pupunasan mo yung likili niya, yung paa, yung bibig, yung mukha, yung tenga, lalo na yung tenga, ganyan, pupunas-punasan mo. So, ganun yung ginawa namin. Luckily, naka-survive na lang talaga siya. Talagang Diyos ko. At syempre, kaya naman din siya talaga lumakas din siguro dahil nga pinararamdam talaga namin na mahal namin siya, na kailangan mong iparamdam talaga din sa aso mo na kailangan niyang labanan yung sakit niya at iparamdam mo talaga sa kanya yung love niyo sa kanya para lumakas yung loob niya. Katapos nga namin gamutin siya kasi nung nawala na yung ubo at sipon niya, pinainom namin siya ng vitamins. Yun. So, ito yung vitamins na iniinom niya up until now. So, alam nyo, kagandahan dyan sa vitamins na yan, hindi yan mamahalin, pero grabe yung epekto niya sa aso ko. As in, talagang gumagana siya kumain. Mumurahin lang yan, guys. Para sa akin, maganda talaga yung gamot na yon at yung vitamins na yan kasi talagang lumalakas na siya kumain ngayon at nagkaroon pa siya, guys, ng laman na ngayon, tumataba na siya. So nga, nakaka-recover na siya, as in, lumalakas na yung katawan niya, and kumakain na rin siya, magana na siya kumain ngayon. Although meron siya, guys, na twitching, meron pa siyang twitching kasi sabi, nakita ko din sa mga ni-research ko, yung side effect ng pagkakaroon ng distemper virus sa mga aso, kung ikaw ay isa kang survivor, meron side effect sa kanila yon, yung pag-twitching or yung muscle twitching. So, yung kanya, guys, yung pag-twitch niya is yung sa kaliwang kamay niya. Nag-twitch yung kaliwang kamay niya. Hindi kasi nila napipigilan yun. Parang yun yung nagiging epekto sa kanila yon, sa kanila nung distemper. Yung gumagano na lang, parang pumipitik yung muscle nila. Sa kanya, yung sa aso ko is yung sa left leg niya or sa left arm niya. Yun yung nagtutwitch sa kanya. Nung una-una, nung mga unang linggo niya ng pagre-recover is malakas pa. As in, talagang nanginginig talaga yung parang hindi niya maitapak yung kaliwang kamay niya, hindi niya basta malambot, walang lakas yung kaliwang kamay niya na nagtutwitch. Pero ngayon, napapansin ko na na siya, guys, talagang kaya niya na, yung nagtutwitch pa rin naman, pero hindi na malakas yung pag-twitch ng legs niya or ng kamay niya. So, ang ginagawa ko dun, guys, sabi din sa mga na-research ko din na pwede naman daw mawala kung imamasahe mo, nakukuha sa therapy yun. And, yun nga, imamassage mo lang kung ano yung bahagi ng katawan niya, yung nagtutwitch para lang ma-relax yung muscle. Ganun ko. At yung legs niya rin, nakakatakbo na siya, tumatakbo na siya, guys. Dati hindi mo siya mapapatakbo kasi nalalambot nga siya. So, ngayon nakakatakbo na.
Yun nga lang, hindi ko pa nga lang siya pinalalabas sa labas. Hindi pa siya pwedeng lumabas talaga sa inyong ano na siya, yung pahiyaan mo siya sa labas, hindi. Kasi may tendency bumalik pa rin yung ano niya, or makahawa siya, ganun, kasi hindi pa siya talaga fully recovered. May nakita rin ako doon sa na-research ko na 'di ba, 3 months mo siyang 3 months guys, 3 months na 3 months nung lalabanan yung distemper, or going to 3 months na kaming lumalaban sa distemper kasi magma-March na. So ngayon nilalabanan pa rin namin siya, although kaya pa, although nakakayanan na ng aso namin, pero kita pa rin yung sign na meron pa rin siyang distemper. So yun nga, mahabang labanan talaga siya. And pagkatapos noon, sabi daw, hindi pa talaga siya pwedeng ilabas ng ilabas, kasi yun nga, dahil nga pwede pa siyang makahawa, or pwede siyang mahawaan ulit, or baka bumalik yung sakit niya, ganun. So up to 6 months daw yung recovery nito ng distemper, sabi dun sa na-research ko. So syempre, para na rin maging para na rin makaingat, so ano lang, sundin mo na lang, wala namang mawawala, sundin mo na lang para sa tingin ng sa ikakaigi or sa kakaayos ng aso mo. So ganun lang yung ginawa namin guys. And also nakatulong din, ito pa yung pinaka nakatulong din, na lumakas yung resistensya niya after na nasa recovery stage na kami guys. Yung first week ng pagre-recover namin is pinaaarawan namin siya tuwing umaga. Kahit mga 15 minutes lang, 10 minutes lang, maarawan siya guys. Ganon, pinaaarawan namin siya sa labas, tas pasok na ulit namin siya sa loob. Yun sa tingin ko, nakakapagpalakas din ng resistensya niya, or nakapagpalakas ng resistensya niya. Kaya kayo na may mga alagang aso na lumalaban ngayon sa distemper, wag niyong pabayaan yung aso niyo, labanan niyo yan, kaya niyo yan. Kung wala kayong pambet, idaan niyo sa mga home remedies, or idaan niyo sa self-medication. Basta yung mga ano nyo lang, ipapainom nyo sa kanya is yung talagang para doon sa sakit na yun. Mag-research kayo, wala namang mawawala, diba? Hindi nyo lang yung mga gamot na yun. Katulad ko, kung gusto nyo ring gawin yun, or painom yung mga gamot na pinainom ko dun sa alaga ko, go lang, wala namang diba? Pero kung nag-hesitate kayo, walang problema. Kung gusto nyo ipadala sa vet, go lang. Ako naman nag-share lang ako sa inyo ng para sa akin na nakaigi, para may ma-lighten up yung may mga alagang aso rin na naghahanap ng tulong or naghahanap ng sagot kung meron pa bang lunas, or kung may possibility ba na makasurvive yung aso nila. Kasi sabi nila 20% lang daw ng mga aso ang nakaka-survive sa distemper. So luckily yung aso nga namin is naka-survive. Isa siya sa 20% na naka-survive sa distemper na sakit. Ako first time na perform lang ako. Wala akong experience sa mga aso, or nakapag-alaga na ako ng aso. So yun lang, parang grabe to. Napaka-bait ni Lord kasi hindi niya pinabayaan yung anak ko. So yun lang guys, sana kayo din, kayanin nyo yan kung kayo ay lumalaban sa distemper ngayon. Yung mga aso nyo, kung lalabanan ng aso nyo ngayon yung distemper, sana makayanan nila. And I hope nakatulong tong video na to para ma-lighten up kayo na hindi lahat ng aso na nagkaka-distemper is namamatay. Nagkakaroon din sila ng chance na ma-survive yung sakit na yun. So yun lang guys, good luck sa inyo and God bless you all. Bye!